Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Minsan pa nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Ang pinakamainam na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Tunay kang mabuti, aming Diyos. Kahanga-hanga ang gawa mo, Panginoon. O Diyos, salamat sa kalayaan na kami nakasasamba, nakalalapit sa iyong harapan. Salamat sa banal mong Espiritu, Panginoon, nakasama namin, Panginoon, sa tuwing kami mananambahan, Panginoon. Sapagkat iyon naman ang pangako mo, Panginoon. 2 o 3 nagkatipon sa iyong pangalan, naroon ka, Panginoon. Kaya't narito ka, Panginoon. At inaasahan namin na gagawa ka, Panginoon, ng mga bagay na kamangha-mangha, himala sa buhay ng bawat isa sa amin, kagalingan sa aming mga karamdaman, Panginoon. Pagpapalaya sa kamay ni Satanas, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Napakabuti mo, aming Panginoong Hesus. Purihin ka, gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng salita mo, Panginoon. Lakipan mo po ito ng kapangyarihan mo, Panginoon. Hindi galing sa akin, kundi sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyong papuri, sa iyong pasasalamat, sa pangalan mo, Hesus, itong aming panalangin. Amen. Pwede na po tayo makaupo, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Kasabay po ng ating panambahan, mayroon rin pong inililibing, asawa po ng ating member, no po. At ilan po sa ating mga kapatiran, naroon nakikipaglibing po sila. Pero napakabuti po ng Panginoon. Amen? Akala ko nga walang dadalo. Pero narito kayo. Amen po? Narito po kayo. Ano ba gusto nyo? Umaga, hapon. Parang tila gusto nyo umaga, ano? Amen. Ang sabi mga po ng pumagat, walang kwentang bagay. Kung mayroon po kayong mga Bible, makibukas po kayo sa akin sa 2 Timoteo 3:5. Mayroon po ba kayong mga Bible? Meron. Ang sabi ng 2 Timoteo chapter 3 verse 5, sila'y may anyo ng pagiging makadiyos. Ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang mga pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Sino nagsasalita? Si Pablo. Kanino ito sinusulat? Kanino ito sinabi? Kay Timoteo. Ano po? Yan ay 2 sulat ni Pablo kay Timoteo. Isang batang pastor. Ano po? Ang sabi niya, sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Ang sabi nga ng pamagat, walang kwentang mga bagay. Sa mundong ito, napakaraming walang kwentang bagay. No? Napakarami daw walang kwentang bagay tayong makikita sa mundong ito. Pag pinag-usapan ang simbahan, alam niyo po mga kapatid, makikita din natin na may mga nagaganap sa simbahan na walang kwentang bagay. Ha? Talaga? Kasi sa mundo maraming walang kwentang bagay. Yung lahat ng kalayawan, walang kwenta po yan. Walang kwenta po yan. Walang patutunguhan. Magpakalango ka. Magpakasaya ka. Sa pabagitan ng laman, walang kwentang bagay. Pero sa loob ng simbahan, mayroong nagaganap na walang kwentang bagay. No? Marahil nag-iisip kayo, ano yung walang kwentang bagay sa loob ng simbahan na nagaganap? Una, wag na natin patagalin. No? Unang walang kwentang bagay na nagaganap sa simbahan, ito po yung simbahang walang tagapagligtas. Ulitin ko, ito po yung simbahang walang tagapagligtas. Meron ba, pastor, na simbahang walang tagapagligtas? Opo, meron po. Meron po simbahan na walang tagapagligtas. No? Ito ang mga simbahan na hindi kinikilala si Kristo bilang Diyos na tagapagligtas. Yan. Kapag ang simbahan hindi kinikilala si Kristo, ang ating Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, bilang Diyos na tagapagligtas, walang kwentang simbahan. Bakit? Hindi kinikilala si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya walang kwenta. Ang sabi, iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. No? Iwasan mo ang ganyang uri
ng mga tao. Sino yun? Ang mga taong hindi kumikilala kay Kristo bilang tagapagligtas na Diyos. Alam nyo ba, mayroong mga simbahang hindi kinikilala si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Yan. Isang bagay yan na nagaganap sa loob ng simbahan, na sabi ko nga, simbahang walang tagapagligtas. Ito ang simbahang hindi kinikilala si Kristo bilang Diyos na tagapagligtas. Maraming simbahan ngayon ang ganyan. Hindi si Kristo ang tagapagligtas. Pero malinaw naman sa Bible, no? Sinabi ng Biblia sa Gawa 4:12, ang sabi, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. No? Sino ang binabanggit diyan? Ang Panginoon. Ang sabi, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. No? Ang sabi doon, wala daw ibang pangalan sa ibabaw ng daigdig na ito na ibinigay ang Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Sa pamamagitan nino? Sa pamamagitan lamang po yan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa silong ng langit, walang ibang pangalang ibinigay ang Diyos para ikaligtas ng tao sa pangalan lamang ng ating Panginoon. Ngayon, kung ang Panginoong Jesucristo hindi mo kinikilala bilang, parang ganito, sa simbahang ito, hindi kinikilala si Kristo bilang tagapagligtas, walang kwenta ang pagdalo natin sa loob ng simbahang ito. Walang kwenta ang pagtitipo natin araw-araw. Walang kwenta ang pagtitipo natin tuwing linggo. Bakit? Hindi tayo kumikilala sa tagapagligtas. Paano tayong maliligtas? Yan ang hinahanap at hinahangad ng bawat tao, na tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Tama po ba? Gusto nyo po bang maligtas o gusto nyo mapahamak? Gusto ba natin mapunta tayo sa apoy ng impyerno? Hindi, di po ba? Alam nyo mga kapatid, isa lang naman ang susi na ibinigay ng Panginoon Diyos para ang tao maligtas Sino? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya't walang kwenta kung ang simbahan hindi si Kristo ang Diyos. Ulitin ko, walang kwenta ang simbahan kung hindi si Kristo ang Diyos. Kapatid, sino ang Diyos sa simbahan ito? Alam nyo ba, minsan sa simbahan, pastor, parang Diyos. Ang galing naman ni pastor. Ang galing naman ng ganito. At yun ang pastor naman, minsan ganun rin. Inaako niya ang lahat ng papuri. Kung hindi dahil sa akin, hindi dadami ang simbahang ito. Hindi lalago ang simbahang ito. Inaari niya ang papuri na dapat ay para sa Diyos. Kapatid, ginagamit lang tayo ng ating Panginoon. Amen? Ako, malinaw sa isip ko yun. Ginagamit lang ako ng Panginoon upang ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Hindi pwedeng angkinin natin yung glory, yung papuri para sa Diyos. Amen? Hindi pwedeng angkinin ang bawat isa sa atin. Hindi ko pwedeng angkinin ang papuri ng bawat isa. Hindi tayo pwedeng kumuha. Ang papuri ay para lamang sa anino? Sa ating Panginoon Diyos. Ngayon, kung hindi si Kristo ang kinikilalang Diyos sa loob ng simbahan, kapatid, lahat ng papuri nasa Kanya. Kung hindi dahil sa amin, kung hindi ko pinagprayan, hindi yan gagaling. Nakita nyo, nakarinig na kayo ng ganon? Kung hindi ko yan pinagpray, hindi yan gagaling. Kapatid, sino ba ang nagpapagaling? Ikaw ba o ang Panginoon? Ang Panginoon. Kaya dapat malinaw sa atin yon. Kaya dapat malinaw sa loob ng simbahan kung sino ang gumagawa sa loob ng simbahan. Sino ang gumagawa sa loob ng simbahan? Ang Panginoon Diyos. Si Kristo. Kaya't napaka-importante, kinikilala ng simbahan si Kristo bilang Diyos na tagapagligtas. Walang kwenta ang ating pagtitipon kung hindi si Kristo ang ating itataas, kung hindi si Kristo ang ating kikilalanin Diyos. Walang kwenta ang ating mga pagsisigawan ng papuri. Kahit mag-hallelujah, praise the Lord tayo dito, kung hindi si Jesus ang itinataas natin, walang kwentang bagay yan sa harapan ng Panginoon. Kapatid, mayroong mga simbahan at nawa hindi tayo kabilang sa mga ganong uri ng simbahan na hindi kinikilala si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Yan ay kabilang sa mga simbahang walang kwenta. Bakit? Hindi kinikilala si Kristo bilang Diyos, tagapagligtas. May mga simbahan na hindi si Jesus ang kanilang tagapagligtas.
Kaya sabi ko nga, walang kwenta na ang mapabilang sa simbahang hindi si Kristo ang tagapagligtas. At ang ilan sa mga ito, nagmamaskara o nagpapanggap na mga Kristiyano. Ano daw? Ang ilan sa mga simbahang ito, nagpapanggap, nagsusot ng maskara, nagpapanggap na sila ay mga Kristiyano. Ngunit makikita na wala ang kapangyarihan ni Kristo sa mga taong naroroon. Kasi kapag si Kristo ang Diyos sa loob ng simbahan, mayroong nagaganap sa loob ng simbahan. Alam niyo kung ano nagaganap? Unang-una, pagbabago ng buhay ng mga taong naroroon. Oo, hindi tayo mga perpekto. Tao tayo. Meron tayong mga kahinaan, nagkakamali tayo, pero merong pagbabago. Kapatid, nagbago na po ba tayo ng ating mga buhay? Nabago na ba ang ating mga buhay? Tayo ba may gawa para mabago tayo? Hindi, si Kristo ang ating Panginoon. Kung hindi si Kristo ang Panginoon ng simbahang ito, walang pagbabagong magaganap sa buhay ng bawat isa sa atin. Walang paglaya sa kamay ni Satanas. Ngayon, anong patunay na tayo ay na kay Kristo? Si Kristo ang Diyos ng simbahang ito. Kapatid, nababago ang buhay ng bawat isa sa atin. Nabago ba? Opo, Pastor, kahit konti nababago. Tama, ang mahalaga may pagbabago. Kahit konti, may pagbabago kasi yan ang kapangyarihan ng pagkilala kay Kristo, bagong buhay. Amen? Yan, diyan natin makikita na ang simbahan, si Kristo ang Diyos. Ano nagaganap? Nandoon ang kapangyarihan ng pagbabago ng buhay ng tao. Noon, aktibo tayo sa pagpunta natin simbahan. Aktibo. No? Pero, pag-uwi, ano nagaganap? Bawal judgmental. Pag-uwi, ano nagaganap? Dating buhay. Nakabalita kayo? Magulang minamaltrato? Bakit? Kasi pumupunta lang sa simbahan, wala ang kapangyarihan ng pagbabago kasi nga hindi si Kristo ang naroon. Kapatid, pag walang pagbabago ng buhay na nagaganap, wala si Kristo doon. Hindi talaga si Kristo ang Diyos nung simbahang yon kasi walang pagbabagong nagaganap. Kapatid, ang tanong, nabago na ba ang buhay mo? Kung nabago ang buhay mo, patunay lang na ang simbahang ito, si Kristo ang Diyos. Hindi si pastor ang Diyos. Hindi ang mga leader ang Diyos. Hindi ang bawat isa ang itinataas. Ang itinataas ng simbahan dapat si Jesus. Ang pinapupurihan dapat ang Panginoon. Kanina, nang itinaas natin ang ating mga kamay, sino ang itinaas natin? Ang Diyos ba? Amen. Sabi ko nga, marami ang nagpapanggap na sila'y mga Kristiyano, ngunit nagmamaskara lamang po sila. May anyong Kristiyano, nakalagay, Christian Church. Ikaw naman, madideceive ka, madadaya ka, pupunta ako dyan kasi Christian Church yan. Alam niyo po ba, ang nagaganap ngayon sa Amerika? Sa mga Kristiyano sa Amerika, yung church, entertainment na lang. Entertainment na lang. Yan ang katotohanan ngayon. Napanood ko, sabi ko, hindi ako makapaniwala. Parang tawag doon, sarsuela. Pilo nyo yung pastor sumasakay sa malaking, bola, nakasabit. Tapos kumakanta ng wrecking ball. Wrecking ball ba tawag doon? Saka nakakitang sa loob ng church, kinakanta yung ganong klase ng kanta. At yung pastor nakasabit, kayo mabebless kayo, makita niyo yung pastor dito, si Pastor Romel nakasabi, kumakanta, wrecking ball! Entertainment. Entertainment na lang.
Nagsasayaw. Yung sayaw, kung ano yung sayaw sa mundo, yun na rin yung sayaw sa loob ng simbahan. Pastor Romel, makaluma yung simbahan nyo. Hindi masamang sumayaw. Ngunit yung dapat sinasayaw ng bawat isa sa atin, sayaw ng pagpupuri para sa Diyos. Si David nagsayaw. Habang siya'y nasa harap ng presensya ng Panginoon sa Ark of the Covenant, siya'y nagsasayaw, naglulumundag sa tuwa. Sabi pa nga, parang baliw. Parang baliw. Pero yung kanyang pagsayaw, sayaw ng pagpupuri, kagalakan para sa Panginoon. Hindi masamang sumayaw sa loob ng simbahan. Pero kung sasayaw tayo dito, para lamang mapapurihan tayo, ang galing naman ng entertainment nila, tawagin na lang natin itong that's entertainment. Amen? Gusto nyo ba galagay natin dyan? That's entertainment. Sasakay na rin ako sa bola. Kakanta ako ng wrecking ball. Kita nyo? At ang tao gustong, ang dami, mega church. Mega church. Meron pa nga silang tinatawag na yung Bible, ginawa nilang football. Napanood niyo yun? Yan ang nagaganap ngayon sa Christian world. Nagpapanggap. Yung Bible, binalutan nila na parang kunyari, bola ng football. Tapos yung pastor ang sumipa ng Bible. Kapatid, hindi entertainment ang simbahan. Ang simbahan ay lugar ng pananambahan sa tunay na Diyos. Pagtaas, paglilingkod sa isang tunay na Diyos, si Kristo. Si Kristo. Ang dami nyo naman, nakakainggit naman sila. Ang dami nila eh. Mega church nga eh. Kaya lang may nagsabi sa akin, isang member sa loob ng mega church, Kuya, bakit ganun? Ang dami namin, pero walang pagbabago. Kapatid, wala yan sa dami. Ulitin ko, wala yan sa dami. Hindi paramihan. Oo, siyempre masarap maging marami. Sino may ayaw ng marami? Kaya lang dapat, kung meron tayong quantity, mayroon tayong quality. Napaka-importante ng quality ng mga mananampalataya. Ano ba ang quality natin? Ano ang kalidad natin? Tayo ba ay mga Kristiyanong nabago sa loob ng simbahan dahil si Kristo ang kinikilala at tinataas sa loob ng simbahan? Kapatid, dapat si Kristo, alam ninyo, ang itinataas sa loob ng simbahan. Kapag hindi umalis kayo sa simbahan yan, bakit? Maliligaw kayo. Kapag hindi si Kristo ang kinikilala sa loob ng simbahan, layasan mo, alisan mo. Hindi ka lugiang umalis sa loob ng simbahan kung hindi si Kristo ang Diyos. Alisan mo. Bakit? Mapapahamak. Kapatid, si Kristo ba ang tinataas sa loob ng simbahan? Sa church na ito, sino sa tingin nyo ang itinataas? Si Jesus ba? Si Jesus ba? Kung si Jesus sa palagay mo ang itinataas sa loob ng simbahang ito, manatili ka sa simbahang ito. At dito ka palalaguin ng Panginoon. Hallelujah! At kapag ikaw ay inilagay sa loob ng simbahan, mayroong magaganap. Ano yun? Pagtatabas. Pruning. Alam niyo yung pruning? Sa mga naghahalaman, pagpuputol. Pagpuputol ng mga masasamang ugali. Sino ang gumagawa niyan? Si Pastor Romel? Hindi. Ang Panginoon. Ang Panginoon ang puputol, ang Panginoon ang lilinis sa ating mga buhay. Siya ang mag-aayos, ang uhubog sa ating mga buhay mula sa walang kwentang tao
babaguhin tayo ng Panginoon sa isang taong mayroong kabuluhan sa mundong ito. Kapatid, sino ang bunga sino ang bunga ng ministeryo ng Panginoon? Dati siyang walang kwentang tao, pero ngayon binago siya ng Panginoon. Di po ba halos lahat tayong narito, naaranas tayo ng lahat ng bagay na yan, wala tayong kwenta sa harapan ng tao. Pero lahat tayo binago ng Panginoon. Bakit? Natagpuan natin si Kristo sa loob ng simbahan. Kapatid, kapag hindi si Kristo ang kinikilala, ang tagapagligtas sa loob ng simbahan, walang kwenta ang simbahan. Kahit marami pa. Kapatid, sabi ko nga dun sa aking pinsan, bagong dalo sila. No, nandito na yung aking pinsan, aking pamangkin. No? Praise the Lord. Hallelujah. Bunga sila ng online. Praise God. Ngayon nasa church na sila. Di po ba? Hallelujah. Si nanay, nandito rin. Purihin ng Diyos. Si kapatid. Di ba? Ang Diyos ang nagdadala. Ang Diyos ang nagdadala. Sabi ko, Panginoon, ibalik mo yung puso, Panginoon, ng simbahan sa paghahayo. Sa paghahayo. Pero pinatanayan pa rin ng Panginoon, ang Diyos pa rin ang nagdadala. Pero may gagawin tayo. Amen? Ngayon, paano tayo makapagdadala sa loob ng simbahan kung ang buhay natin hindi nakikita ang bunga ng kapangyarihan ni Kristo, ang pagbabago ng buhay. Hindi tayo makapagdadala. Bakit? Tinitignan ng tao ang buhay ng bawat isa sa atin. Tunay ba na sila'y mga nabago na? Kahit unti-unti, mahalaga may nakikitang pagbabago. Kapatid, marunong ka na bang magpakumbaba? Magpaababa, magsabi ng sorry kapag nakasakit ka o baliwala lang sa'yo. Di ba, mas mainam magpakumbaba. Dahil ang tunay na Kristiyano, nagpapakumbaba. Dahil si Kristo, mapagpakumbaba. Kapag ka ang Diyos sa simbang ito, si Kristo, nakikita ang pagpapakababa sa mga mananampalatayang naroon. Walang nagmamataas. Walang nagmamapuri. Bakit? Kasi nagiging kawangis tayo ni Kristo. Amen? Kapag si Jesus, ang Panginoon mo, magiging kawangis mo siya. Kamukha. Tingnan ninyo, pag lagi mong kasama, nagiging kamukha. Kung ano yung galaw, nagiging galaw. Napunan nyo? Nagiging galaw. Eto nga, di po ba may mga pinatatayo ako? Ano napunan nyo sa ilan? Doon sa mga nagsasalita. May nakuha sila. Ano yun? Unang punto. Unang punto. Pangalawang punto. Di ba si Pastor Romel? Unang punto. Pangalawang punto. Bakit? Kasi kasama. Kapatid, kapag ang kasama mo, mapagpakumbaba, nagiging mapagpakumbaba ka. Pagkasama natin si Jesus sa loob ng church, dahil siya ang Panginoon, natututo tayong magpakumbaba. Kahit hindi pa nating kasalanan, magpapakumbaba tayo. Pastor, ba't ako humingi ng tawad? Hindi naman ako nagkasala. Wala namang masama sa aking ginawa. Kaya lang, kapatid, si Jesus walang ginawang masama. Pero na pakababa. Amen? O tanong, si Jesus ba ang kinikilala sa loob ng simbahang ito? Nakikita ba ang pagpapakumbaba? Oo, hindi agad-agad. Lahat tayo parang instant, bago na, perfecto na. Hindi. Hindi. Taas ang kamay na nakapagmumura pa, huwag nyo na itaas. Nakapagsasalita ng hindi maganda.
Di ba nagaganap pa rin sa atin yan? Bakit? Tao ka eh. Nagagalit. Pero ang mahalaga, nakikita, may pagbabago. May pagbabago. Ang mahalaga, pag nagkasala, alam niya sa sarili niya na siya'y nagkasala, lapit agad sa Diyos, lapit agad sa Panginoong Jesucristo. Pag hindi si Kristo ang Panginoon sa simbahan, walang madarama ang tao nadarama niya na lungkot na dahil siya'y nagkasala. Dahil hindi nga si Kristo ang Panginoon doon sa simbahan, walang kwenta kapag hindi si Kristo. Amen? Kapatid, ulitin ko, kapag hindi si Kristo ang Panginoon sa simbahan, alisan mo. Pag nakita mo si Kristo, hindi na Panginoon sa church na ito, hindi na siya ang itinataas, alisan mo. Umanap ka ng ibang simbahan na si Kristo ang itinataas. Amen? Kapatid, yan ang mga nagaganap. Ngayon, sa Christian world, entertainment na lang, hindi na si Kristo, kaya walang pagbabago sa loob ng simbahan. Magandang tignan? Oo. Kumukuti-kutitap, parang disco. Pero tandaan po natin, yung simbahan natin, consider naman na hindi to traditional. Di po ba? Kaya lang, di ba, dapat lalagyan pa rin natin, alam natin yung hangganan natin. Alam natin yung para sa church at alam natin yung para sa mundo. Kapatid, church to. Amen? Church to. Ngayon, 3 rason na walang kwenta ang mapabilang sa simbahang hindi si Kristo ang tagapagligtas. Una, hindi ka makakarating ng langit. Talaga naman. Totoo yun. Paano ka makakarating ng langit kung hindi si Jesus ang kinikilala sa loob ng simbahan? Tas naroon ka, nakaupo ka doon, pumupunta ka every Sunday, tapos hindi si Kristo, hindi si Jesus ang itinataas, hindi si Jesus ang pinupuri, hindi si Jesus ang sinasamba. Sinabi na nga sa silong ng langit walang pangalang ibinigay para sa ikaliligtas ng tao sa pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. So kung merong dapat itaas, si Kristo. Gusto niyo po bang pumunta ng langit? Gusto niyo po bang mapabilang sa kaharian ng langit? Kapatid, dapat sa loob ng simbahan na kinabibilangan ninyo si Kristo ang Diyos. Amen? Ano pa? Hindi ka mabibigyan ng seguridad. Kapag yung simbahan na yon, hindi si Jesus ang Panginoon. Hindi si Jesus ang tagapagligtas. Wala kang security. Wala. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kapag namatay ka, pag tinanong ka, saan ka pupunta? Kapatid, pag tinanong kayo ngayon, kung kukunin ng Panginoon ang ating mga buhay, saan ka pupunta? Alam niyo na po ba? Dapat alam naman ng mga mananampalataya kung saan siya pupunta. Kasi alam niya dahil narinig na niya ang mensahe ng Panginoon. Ang sino mang sumampalataya kay Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. John 3:16. Na sinasabi puso ng Biblia, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan ibinigay ang bugtong na anak na si Kristo Jesus upang ang sino man sumampalataya ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kapag hindi si Kristo ang nasa loob ng simbahan, hindi siya ang Diyos, paano ka magkakaroon ng seguridad sa iyong kaligtasan? Wala kang assurance. Pag tinanong, pag namatay, pag kinuha ang buhay mo ngayon, saan ka pupunta? Hindi ko alam. Alam niyo po ba may mga ganoon? Mismong yung namumuno, tinanong. Isang dokumentaryo, napanood ko, channel, wag ko na lang sabihin. Nagkaroon ng dokumentaryo, mga leader ng church, naroon, tinanong, kung mamamatay po kayo sa oras na ito, naglingkod sila sa Panginoon Sabi, kung mamamatay po kayo sa araw na ito, alam niyo po ba kung saan kayo pupunta? Alam niyo ang sagot? Hindi Di ba? Leader ka ng simbahan,
Naglilingkod ka sa loob ng simbahan, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Kapag ka ikaw ang Panginoon mo, si Jesus, pag namatay ka, alam mo kung saan ka pupunta. Mga kapatid, kung kukunin ng Diyos ang buhay natin ngayon, saan kayo pupunta? Ang hina. Saan kayo pupunta? Amen. Kung sa naroon ng Ama, tatay natin siya, doon tayo dadali ng tatay natin. Ba't tayo dadali sa impyerno ng tatay natin? Di ba? Sino ang tatay natin? Tandaan nyo, ang tumanggap kay Kristo bilang Panginoon, inaring anak. Tayo ay mga inaring anak. So, ano inaring anak? Anak tayo ng Diyos. No? Kung tayo ay inaring anak ng Diyos, pagdating ng Panginoong Hesus, saan ka dadalhin? Sa langit. Kung saan yung tunay niyang tahanan. Kaya nga meron na siyang salita eh. Lagi niyo naririnig sa akin, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. At ako'y paroroon upang ipaganda kayo ng inyong matitiran. Upang paghanda na, ang sabi niya, ako'y muling babalik. At kayo'y aking kukunin upang kung saan ako naroroon, dumuon din naman kayo. Di ba ang tawag diyan? Security. Seguridad. Assurance ng salvation. Kasi bakit? Nanggaling mismo dun sa Diyos mo. Hindi tao ang nagsalita. Si Kristo ang nagsalita. Sa bahay ng tatay ko ay maraming, sa ibang salin pa nga, hindi silid eh, mansion. Mansion. Sa bahay ng tatay ko ay maraming silid. Ako'y paroroon, kasi akyat na siya eh. Nagkatawan tao eh. Nabuhay na magmuli. Nang mabuhay na magmuli, hindi na siya tao. Siya'y bumalik dun sa kanyang pagiging Diyos. Amen? Nung babalik na siya, ang sabi, sa bahay ng aking Ama maraming silid, ako'y paroroon upang ipaganda kayo ng inyong matitirhan. Hallelujah! Ano lang sabi? Upang ipaghanda kayo ng inyong matitirhan. Sino dito walang bahay? May bahay po ba kayong lahat? Inyo yun. Di po ba? O bigyan ng bayan. Ganun ba tayo? Hindi, di ba? Si Jesus ang nagbibigay. Bahay. Kaya lang hindi dito. Sa langit. Sa langit. Kapatid, kapag si Kristo ang Diyos mo, si Kristo ang Diyos ng simbahang ito, may seguridad ka. Pag tinanong ka, saan ka pupunta kapag namatay ka? Sa bahay ng aking Ama. Sa bahay ng Panginoon. Amen? Kapatid, sino dito may bahay na sa langit? May bahay na kayo sa langit. Amen? May bahay na tayo sa langit. Pag hindi si Kristo ang tagapagligtas ng church, ito yung isa pang rason. Hindi nito mabibigay ang pangangailangan nating espiritual at material. Yung church, hindi si Jesus ang Panginoon at Diyos, hindi kanya mabibigyan ng pangangailangan mong espiritual. Naramdaman nyo na po ba yung mayroong kayong hinahanap? Doon sa puso nyo, mayroong kayong kumikita naman ng maayos, pero meron akong hinahanap, pastor eh. Merong kulang. May pera ka naman. May bahay ka naman. May kotse. May pamilyang maganda. Perpektong pamilya. Pero bakit meron kang nararamdamang lungkot? Kapatid, sa puso daw ng bawat tao, mayroon daw dyan hugis. No? Na lahat ng parte ng puso na yon, nandun na yung bahay, pamilya, pero dun sa isang hugis na yon, walang ibang pwedeng mag-occupy doon. Yung hugis daw na yon, si Jesus lang yon, pwedeng umoccupy nun. Kaya meron tayong nararamdamang parang emptiness, kakulangan, kasi nga, si Jesus baka wala doon sa puso na yon, sa hugis na yon. Kapatid, kapag si Jesus naroon, mararamdaman mo kagalakan. Spiritual na pangangailangan, naaabot. Bakit? Nasa atin si Jesus. Kapatid, nakakaramdam ka pa ba, maging hanggang ngayon, nang parang mayroong kang hinahanap? Oo, nalulungkot pa rin tayo.
Hindi laging masaya ang buhay. Di po ba? Kasi nandito tayo sa mundong ito. Pero hindi mawawala yung kagalakang inilagay ng Diyos sa puso natin kahit may problemang nagaganap. Kung si Jesus nandoon sa puso mo, sabi nga ni Ate Rose, yung byuda, na byuda na si Ate Rose. Sabi niya, Pastor, salamat na lang. Mayroong kapatiran. Salamat na lang, mayroong Panginoong Jesucristo. Wow. Di ba ba? Sino dito ang mga namatayan? Di ba halos lahat tayo? Ate Remy, marami. Lahat tayo namatayan. Di po ba? Opo. Sabi ko nga sa loob ng church, ang dami na wala. Ang daming namatay. Pero tingnan ninyo, hindi nawawala yung kagalakan natin pumunta pa rin naman sa loob ng simbahan. Bakit? Kasi naroon si Jesus. Pero kapag wala si Jesus sa loob ng simbahan, kapatid, unti-unti, wala na, nawawala na. Amen? Walang kagalakan. Wala na yung joy pumunta sa loob ng bahay-sambahan. Bakit? Kasi hindi nito mapoprovide yung spiritual nating pangangailangan at material nating pangangailangan. Kapatid, hindi mayaman ang simbahang ito. Ulitin ko, hindi mayaman ang simbahang ito. Baka akala ng ilan mayaman ang simbahang ito. Hindi po. Halos wala po tayong pera sa bangko. Lahat ng nakikita po natin ay pagpapala lamang ng ating Panginoon. Amen? Pero alam niyo po ba, sinisikap pa rin naman ng simbahang ito kapag mayroong pangangailangan, makaabot. Umabot sa abot ng makakaya ng simbahan. Alam niyo bakit? Kasi yun ang diwa ng pagkakapatiran, pagbibigayan. Kasi yun ang kalooban ng Panginoon. Ipadama, iparamdam, na nandito ang simbahan, narito ang Panginoon upang kahit papano umabot pa rin naman. Love. Amen? Kapag tayo hindi si Kristo ang Diyos ng simbahang ito, hindi maabot ang ating mga espiritual na pangangailangan. May mga tanong tayo sa ating mga kaisipan, hindi natin alam kung ano ang sagot. Hindi kasi maaabot. Kasi nga, hindi si Kristo ang sentro sa loob ng simbahan. Pilipos 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yun ang maganda doon. Di po ba? Na pwede natin pangawakan kapag si Kristo ang Panginoon ng simbahang ito, ang sabi niya, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Ano daw ang Diyos? Mayaman. At ang maganda doon, hindi mauubos ang kanyang kayamanan. Ang tao mauubos ang kayamanan dito sa lupa, pero ang kayamanan ng Diyos hindi mauubos. Ang sabi, at buhat sa hindi mauubos ang kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa pamamagitan nino? Ni Kristo Jesus. Kaya't napaka-importante ni Kristo Jesus sa loob ng simbahan. Para ano? Dumaloy ang espiritual at material na pagpapala. Sino ang gusto ng pagpapala? Amen. Oo, hindi tayo yayaman. De pag pinagyaman tayo, de praise God. Amen? Ngayon, pero maganda doon, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon, kapatid. Bakit? Kasi nga, buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong mga pangangailangan. Hallelujah! Diba? Praise God! Kapag si Jesus ang Panginoon, yung pangangailangan mo, sagot niya. Sagot niya. Kapatid, pinagkulang ka na ba ng Panginoon? Sino dito nakaranas ng parang kulang? Pero tingnan nyo, kumakain pa rin tayo. Sino dito hindi nakabayad sa kuryente? Naputulan.
Di ba taas ng kuryente? Taas ng taas. Ngayon nga, tataas na naman eh. Pero tingnan nyo, naputulan ba? Hindi. Bakit? Kapag si Kristo ang Diyos mo, buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong pangangailangan dahil kay Kristo Jesus. Amen? Amen. Hallelujah. Kung hindi si Kristo ang tagapagligtas ng isang simbahan, paano siya makakatanggap ng mga pagpapala mula sa Diyos? Kaya't napaka-importante, si Kristo ang Diyos sa loob ng simbahan. Pangalawang punto, walang kwenta ang simbahan kung ang simbahan ay nanglalamig ang pag-ibig sa Diyos. Ano daw? Walang kwenta ang simbahan kung ang kanyang pag-ibig sa Diyos ay nanlalamig. Naganap ba ito? Opo. Ang simbahan sa Efeso, ito ang naganap. Hindi na nila iniibig ang Diyos tulad ng dati. Hindi na nila inibig ang Diyos. Ang sabi ng pahayag, chapter 2, verse 4, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Anong sabi ni Jesus? Si Jesus yan, ang nagsasabi. Sa simbahan sa Efeso, ang sabi niya, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Hindi mo na ako love. Sabi ni Jesus, hindi mo na ako mahal tulad noong una. Ang simbahang ito ay halos nasa kanya ang lahat ng kagandaan at katangian ng mga mananampalataya. Ano daw ang simbahang ito? Nasa kanya ang lahat ng katangian ng mga mananampalataya, lahat ng magagandang katangian. Pero bakit may sumbat ang Diyos? Ano ang sabi ng pahayag, chapter 2, verse 2 hanggang 8, hanggang 3, ang sabi, alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong pagpapagal, ang matyagang nagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mong sila'y huwad. Alam ko ring matyaga ka, nagtitiis ng maraming hirap, alang-alang sa akin at hindi sumusuko. No? Ang sabi doon, di ba katangian yon? Di ba ang gandang katangian ng mga mananampalataya at ng simbahan? Ano daw yung katangian ng simbahan sa Efeso? Ang sabi, alam ko ang iyong mga ginagawa, ang iyong pagpapagal. Nagpapagal, naghihirap pa rin. No? Sige, gawa. Alang-alang sa simbahan, gawa. Ang sabi, alam ko ang iyong pagpapagal at nagtiyatyagang nagtitiis. Nagtitiis, kapatid. Ano pa? At hindi siya kumukonsinti sa masamang tao. Nagtutuwid. Maganda ba yon? Di ba maganda? Nagtsatsaga, nagtitiis, hindi kumukonsinti sa masamang tao. At eto pa, sinubok mo ang nagsasabing sila'y mga apostol at napatunayan mo sila'y mga huwad. Ano yun? Discerning spirit. Di ba? Meron silang discerning spirit. Hindi yan sa Diyos. Ang sabi, napatunayan mong sila'y mga huwad. Alam ko ring matyaga ka. Nagtitiis ng maraming hirap. Sino dito nagtitiis ng maraming hirap? Daming hirap. Ito ang simbahan sa Efeso. Ang sabi ni Jesus, nagtitiis ng maraming hirap. Tingnan niyo na. Ang sabi ni Jesus, alang-alang sa akin. Sabi ni Jesus yun, alang-alang sa akin. Pero anong sumbat ni Jesus? Ang sabi ni Jesus, subalit may isang bagay na ayaw ko. Iniwan mo ang pag-ibig mo noong una. Alam niyo yung kantang, You don't love me anymore. Narinig niyo na yun. Di mo ba? You don't love me anymore. Yan ay yan yung mga dating nagmamahalan. Sabi niya, hindi mo na ako mahal. Meron pang isang kanta, You don't bring me flower anymore. Di po ba?
Natatawa ng mga bata. Sino naghahanap pa ng flower? You don't bring me flower anymore. Alam nyo, yun ay isang parang marakulyo o hinaing ng isang taong dating minamahal. Tapos naramdaman niya, yung dating ginagawa sa kanya, hindi na niya ginagawa. Hindi na ginagawa sa kanya. Hindi na siya dinadalaw. Hindi na siya pinupuntahan sa bahay. Di ba ang taong nagmamahal, nagpupunta sa bahay? Ayaw nga umuwi. Di po ba? Ako nung nagmahal, ayoko umuwi. Pinauwi na ako ni Belia, uwi ka na. Ayoko. Bakit? Kasi nagmamahal eh. Tapos dumating yung pagkakataon, nakakita rin ako ng others. Ramdam ni Belia. Hindi pa kami mag-asawa. Dati ayoko umuwi noon. Tapos, bigla-bigla, nandun ako sa kanya, tapos sabi ko, uwi muna ako saglit ha. Sabi niya, anong meron? Nagtaka si Belia noon. Anong meron? Tapos, maya-maya, babalik ako sa kanya. Eto na naman, hinihingal ako. Alam niyo kung bakit? Punta ako sa isa, pupunta ako sa kanya. Punta ako sa isa, punta ako sa kanya. Ano nangyari? Bakit nagkaganon? Kasi, nakakita ka ng iba. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Dati, dyan sa May Grace, sa 10 Avenue 11, meron dyan tindahan ng mga bulaklak. Correct? 5 piso isa. Alam niyo po ba, araw-araw, kada pupunta ako kay Belia, meron akong isang bulaklak. Opo, totoo. Alam ni Belia yan. Meron akong isang bulaklak. Ibibigay ko sa kanya. Dumating yung panahon, you don't bring me flower anymore. Kasi nakakita ng iba. At yung nakita, okay sa kanya na 2. Ewan ko kung alam ni Belia to, nadyan ba? Ngayon ko lang nakakwento to. Pero naramdaman niya, merong kakaiba. Kapatid, ganun si Lord eh. Dati, ayaw nating umuwi. Gusto natin, nandun lang tayo sa kanyang harapan. Nagpupuri, sumasamba. Pero dumating yung pagkakataon, hindi na nararamdaman ni Jesus yung ating pag-ibig, yung ating pagmamahal sa Kanya. Kaya sabi ni Jesus, hindi mo na ako mahal eh. Hindi mo na ako pinupuri. Hindi mo na ako sinasamba. Ang lahat ng ginagawa mo, obligasyon mo na lang. Nagsesermon ka na lang, Romel, pero hindi mo na ako mahal. Hindi mo na nga ako inakausap eh. Hindi mo na nga ako pinupuntahan. Pumupunta ka na lang sa church, obligasyon mo na lang mag-sermon, binubuksan mo na lang ang love letter dahil gagawa ka ng sermon. Wow! Ano ang damdamin ng Diyos para sa isang pastor na tulad ko na ganun ang ginagawa? Di ba walang kwenta? Walang kwenta ang pagtayo ko dito kung yun ang ginagawa ko. Sorry, Lord. Di po ba? You don't love me anymore. Sabi ni Lord. You don't love me anymore. Di mo na ako mahal. Di mo na ako mahal. Kanino sinabi? Sa mga mananampalataya sa Epeso. At nagaganap maging hanggang ngayon. Pumupunta tayo sa loob ng simbahan dahil obligasyon na lang natin. Ginagawa natin ang ating mga ministry dahil obligasyon na lang natin.
Hindi tayo pumupunta sa loob ng simbahan dahil love natin si Jesus. Walang kwenta ang ating ginagawa kung hindi tulak ng pag-ibig natin sa Panginoon. Walang kwenta ang pagtayo ko sa pulpitong ito kung ang ginagawa ko ay obligasyon na lang at hindi dahil tulak ng pag-ibig ko sa Panginoon. Kapatid, ang sabi ng Panginoon, magsisi ka, balikan mo ang una mong pag-ibig. Paano mo siya noon unang minahal? Paano natin unang minahal ang Panginoon? Excited tayo. Excited tayong dumalo. Excited tayong pumunta sa church. Excited ka pa ba? Nararamdaman mo pa ba? Wow, linggo na. Pupuri na ako sa Panginoon. Makikita ko na mga kapatiran. Mag-aawit kami. Yung aking pamangkin, nag-chat sa akin, Tito, excited na ako. Unang pag-ibig. Yan ang unang pag-ibig. Excited ako. Kapatid, excited ka pa ba? O inihila ka pa? Punta na sa church. Punta na sa church. Ayaw. Kapatid, pag love mo si Lord, excited ka. Kasi makakadate mo ang Panginoon. Alam nyo ba, kadate natin ngayon kung sino? Si Jesus. Nandito si Jesus. Kadate mo ang Panginoon. Amen? At kapag ka nagmamahal ka sa Panginoon, ano magiging awit mo sa Panginoon? Si Kristo ang aking mahal. Di mo ba? Narinig nyo na yun? Ang pag-ibig niya'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hangganan. Ang aking tunay na nararamdaman. Si Kristo ang aking mahal. Kapatid, sino ang mahal mo? Si Kristo. Kapag si Kristo ang mahal mo, ang sabi, ang pag-ibig niya'y aking kailangan. Kailangan natin ang pag-ibig ni Kristo. Kapatid, nararamdaman mo pa ba na mahal mo ang Panginoon? Iniibig mo pa ba siya? Excited ka pa ba? Excited ka pa ba, kapatid? Sana linggo na. Amen? Sana linggo na. Natandaan ko noon, nung ako'y nagbibinata, 16 anyos. 16 anyos, ang aga kong umiibig. Magagayahin. Pumupunta ako sa church. Kahit ako lang. Alam niyo bakit? Hindi dahil kay Lord noon. Kasi meron akong natitipuhan, isang 23 anyos na babae. Excited ako pumunta ng church. Bakit? Kasi gusto ko siya makita. At kada nagsesermon yung pastor, hindi ako sa pastor nakatingin sa kanya. Ganun ako. At sabi ko, sana linggo na. Sita nyo? Bakit? Kasi, may nararamdaman ka. Tao yun. Pag mahal mo si Jesus, excited ka. Sana linggo na. At kapag mahal mo si Jesus, lagi kang nakatingin kay Jesus. Lagi kang nakatingin kay Jesus. Ba't ko sinabi yun? Di ba ako sinabi ko kanina, kahit nagsesermon yung pastor, nakatingin ako sa kanya. Hindi doon sa pastor, doon sa babae. Pero pag mahal mo si Jesus, lagi kang nakatingin kay Jesus. Ano man ang nagaganap sa loob ng simbahan, maganda man o hindi nagaganap sa loob ng simbahan, nakatingin ang mata mo kay Jesus.
may problema man nagaganap, nakatingin ang mata mo kay Jesus. Amen? Ano man suliranin yung ating dumarating sa buhay natin, ano man yung ating nararamdaman, nakatingin yung mata ko kay Jesus. Hindi tayo naglilingkod sa tao, naglilingkod ako sa Panginoon. Naglilingkod ako kasi mahal ko siya, kaya ang aking mga mata nakatingin lang kay Jesus. At kapag ganoon, nakatingin ang mata mo kay Jesus, kasi love mo siya, pinatatatag tayo ng pag-ibig ni Jesus. Hallelujah! Di po ba, pagka ganon, may kwenta ang loob ng simbahan kasi may nagaganap ng pagbabago sa loob ng simbahan. Pero kung wala si Jesus sa loob ng simbahan ito, kapatid, sasabihin rin ng Panginoon, hindi nyo na ako mahal. Kapatid, mahal pa ba natin si Jesus? Baka naman pwede, panumbalikin natin. Sabihin natin kay Lord, Lord, ibalik mo sa akin yung init. Kung paano kitang unang minahal, ibalik mo, Panginoon. Balik mo. Kapatid, tingnan ninyo. May ilan dito na dumadalo, hindi taga Valenzuela. Hindi taga Valenzuela. Pwede nilang sabihin, doon na lang ako sa malapit. Pero bakit sila naririto? Ba't sila naririto? Love nila si Jesus. Nakatingin sila kay Jesus. Amen? Amen? Praise God. Hallelujah. Ngayon, kung nanlalamig, sabihin natin kay Lord, Lord, sorry. Tulungan mo kung maibalik yung dati kong pag-ibig. Amen? Pwede ba yon? Ibabalik yung dating pag-ibig. Ibabalik ni Lord. At ang maganda dito, si Jesus, pagka gano'n nakita niya, handa tayong umibig. Panginoon, nagkasala ako sa iyo, nagtaksil ako sa iyo. Ang lalapit pa rin sa atin ang Panginoon. Kasi ang Diyos hindi nagkukulang ng pag-ibig sa atin. Amen? Tayo tumayo. Hasawitan natin ng Panginoon. Maaga pa naman. Maaga pa naman. Hindi pa naman 2:00. Di ba? 2:00 ang simula natin. No? Hallelujah. Awitan natin ng Panginoon. Kapatid, ginagawa mo pa ba ang lahat ng bagay na ito dahil kay Jesus? Nakatingin pa ba ang mata mo kay Jesus? Sana hindi nating marinig yung sumbat ng Panginoon, you don't love me anymore. Hindi mo na ako mahal. Kapatid, sabihin mo kay Lord, panumbalikin mo, Panginoon. Panumbalikin mo yung init ng aking pagmamahal. Salamat po, Panginoon. Ama, dalangin namin sa oras na ito, kilusin mo ang bawat isa sa amin. Hallelujah. Ikaw ang aming Diyos. Panginoon, patawarin mo po kami, Panginoon. Kung ang simbahang ito, Panginoon, hindi mo na maramdaman, Panginoon, yung dati naming pag-ibig. Na-focus, Panginoon, ang aming mga sarili, Panginoon, sa pagmiministeryo na lang. Wala nang panahon sa iyo. Patawarin mo kami. Hindi ka na namin kinakausap, Panginoon. Kung nakita mo, Panginoon, ang mga bagay na ito, inihingi po namin ng tawad sa iyo, Panginoon. Ibalik mo, Panginoon, yung init ng pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. Nung una ka naming minahal, Panginoon. Kung paano excited kaming tapusin, Panginoon, halos ang salita mo. Basahin ang aral mo, Panginoon. Painggan ang mga salita mo, Panginoon. Purihin ka at sambahin. Yan ang laman ng isip namin noon at puso. Ngunit ngayon, Panginoon, tila parang obligasyon, Panginoon. Alisin mo ito sa amin. Alisin mo, Panginoon. At ibalik mo, Panginoon, yung pag-ibig namin sa iyo, Panginoon, na ginagawa namin ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, dahil mahal ka namin, Panginoon, dahil iniibig ka namin, Panginoon. Makita namin, Panginoon, ang bagay na ito, Panginoon. Makita mo, Panginoon, sa loob ng simbahan ito, Panginoon, o Diyos,
ang bagay na ito, Panginoon, na kami nagmamahal, Panginoon, kaya kami gumagawa, Panginoon. Hindi kami gumagawa dahil obligasyon, Panginoon. Napipilitan, Panginoon. Kundi, Panginoon, kaya kami gumagawa, Panginoon, iniibig ka namin, minamahal ka namin, Panginoon. O Diyos, panumbalikin mo yung apoy, yung init, Panginoon, ng aming pag-ibig sa iyo, Panginoon. Mag-alab kami, Panginoon. At makita namin, Panginoon, marami ang mapapahamak, Panginoon. Kaya't ibaagi namin ang salita mo, Panginoon. Magkaroon kami ng compassion, Panginoon, awa, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. Panumbalikin mo yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Nang sa gayon kami hahayo, Panginoon, ipahayag namin ang salita mo ng may kapangyarihan, Panginoon. Dala namin pag-ibig, Panginoon, sa tao, Panginoon. At makikita ang kapangyarihan ng pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Pagbabago ng aming mga buhay, Panginoon. Hindi kami mga perpekto, Panginoon. Pero ikaw ang pinagiging ganap mo kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ama, dalangin namin ang simbahang ito maging sentro ay ikaw. Ikaw ang Panginoon, ang Diyos ng simbahang ito, Panginoon. Ama, at ikaw ang sasambahin, itataas ng simbahang ito, Panginoon. Gagawa kami, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos ng simbahang ito, Panginoon. Ikaw ang Panginoon ng simbahang ito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Alam namin na lugod ka sa amin. Alam namin, Panginoon, tinanggap mo ang aming mapapuri. Salamat po, Panginoon. Kung mayroon nanghihina, Panginoon, pisikal, Panginoon, pagalingin mo in Jesus' name, O God. Kung mayroong nanghihina espiritual, Panginoon, kalakasang espiritual ang ipagkaloob mo, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Ama, ang salita na aming narinig, selyuan mo sa aming mga puso't isipan, Panginoon. At huwag mong paintulot na nakawin ni Satanas, Panginoon. Kundi ito'y malagay sa matabang lupa, Panginoon, at tumubo ng pananampalataya sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon, tagapagligtas. Amen. Amen. Pwede na po tayong mga upo, mga kapatid. Dako po tayo sa isa pang gawain. Ito po'y ordinansa ng simbahan, ang banal na hapunan, paggunita sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Napakahalaga po nito para sa mga mananampalataya. Sige po, ibahagi po natin yung simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoon sa ating mga kapatiran at sabay-sabay po natin gugunitain ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi sa unang Korinto 11:23, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpira-pira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin nyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sige po. Tayo po'y tumayo. Mayroon na po ba lahat? Kunin niyo po, buksan niyo po yung inyong mga tinapay. Ito po ay simbolo lamang ng katawan ng ating Panginoon. Ang katawan ng Panginoon,
na ibinayubay sa krus ng Kalbaryo, hinampas, binugbog, nagkaluray-luray ang laman, hindi nakilala dahil sa bugbog na kanyang inabot. Tayo ang nagkasala, pero siya ang hinampas, siya ang ginulpi, siya ang dinuran, siya ang nilagay sa napakalaking kahihiyan, pero tayo ang nagkasala. Pero lahat ng ito, ginawa ng Panginoon dahil mahal ka niya. Mahal tayo ng Panginoon. Ngayong araw na ito, gugunitain natin ang katawan ng Panginoon na napako sa krus dahil sa iyo, kapatid. Dahil sa iyo, dahil sa akin. Hindi siyang nagkasala, ngunit siya ang nagbayad. Di po ba't dapat lamang nating pasalamatan ang Diyos na nagbayad ng ating mga pagkakasala? Sino kami, Panginoon, para tumanggap ng habag mo? Sino kami para tumanggap ng pagpapatawad mo, Panginoon? Pero napakabuti mo at napakamapagmahal mo, Panginoon, sa amin. Inialay mo ang iyong katawan, Panginoon, alang-alang sa amin na makasalanan, marumi sa iyong harapan, mapapahamak papunta sa apoy ng impyerno, Panginoon. Pero dahil sa iyong habag at awa, Panginoon, inialay mo ang iyong katawan. Panginoon, salamat sa katawan mong nabayubay. At dahil, Panginoon, sa katawang ito, Panginoon, na nabayubay sa krus, sinabi mo rin, dahil sa iyong mga sugat at latay sa katawan, ang aming mga karamdamay nagsigaling, Panginoon. Sa aming paggunita, pagagalingin mo ang aming mga pisikal na katawan, Panginoon. Sa aming paggunita sa iyong katawan, Panginoon, pagagalingin mo rin, Panginoon, ang aming mga espiritual na katawan, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat sa iyong papuri. Amen. Sabay-sabay po nating kanin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Sige po. Kunin niyo po yung inyong mga kopa. Ama, ang katas ng ubas na ito, Panginoon, ay simbolo ng iyong dugo. Dugo na umagos sa bawat sugat na inabot mo, Panginoon. Dugo, Panginoon, na siyang humugas sa aming mga pagkakasala. Luminis sa amin, Panginoon. Salamat sa dugo mong ito, Panginoon. Ama, ginugunita namin sa araw na ito, Panginoon, ang dugo na siyang humugas sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Salamat, Panginoon. Bayad na ang aming mga kasalanan. Hugas na ang aming mga kasalanan. Hugas na ang aming mga pagkatao. Lininis mong ganap, Panginoon. Singputi ng niebe, Panginoon, ang taong nilinis ng dugo mo, Panginoong Hesus. Salamat po, Panginoon. Sa dugo mo ito, Panginoon, inaalala namin, Panginoon. At maging karapat dapat kaming tumanggap sa simbolo ng iyong katawan at ng iyong dugo. Salamat po sa iyong papuri. Amen. Sabay-sabay po natin inumin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Sige po, mga kapatid. God bless you po.